Ito na ang tinola ni Mama. Hi! Samahan niyo ako magluto ng tinolang manok. Kailangan lang natin ng papaya. Konting dahon lang ng sili ang meron ako kasi walang makuha dyan sa kapitbahay. Luya, garlic, and syempre yung onion. Kung wala tayong masyadong dahon ng sili, meron naman tayong malunggay. And syempre, hindi mawawala ang ating manok. Hindi ko na ipinakita yung asin at saka paminta na gagamitin natin. Pwede din naman na patis kung ayaw nyo ng asin. Dito nga ay magpapainit lang ako ng kaunting mantika. At kapag mainit na ay igigisa na natin ang bawang, sibuyas, at ang ating luya. Para sa akin, hindi ko masyado siyang ito-toast para hindi pumait yung lasa. Tapos lalagyan ko na agad ng paminta para manuot yung lasa. Napanood ko lang to kay Panlasang Pinoy eh. Then after nun, lalagay ko na tong manok. Hahaluin lang yan ng ganyan para ma-mix yung mga sibuyas, paminta at saka luya sa manok. Sobrang dali lang magluto nitong tinolang manok. Sa magtatanong kung pwede ba ang tinolang baboy o tinolang isda, siguro naman pwede. Comment down below na nakapagluto nun at itry natin next time. And then pag okay na yung manok, pwede na natin siyang lagyan ng tubig and hot water yung ginagamit ko dyan. Kasi yun ang turo ng nanay ko. Dapat daw hot water ang inilalagay or pag mag-a-add ka ng tubig is hot water. Para daw mas maganda ang luto ng karne. Then yan nga, tatakpan ko dyan at kapag kumukulo na yan, hihinaan natin ng konti yung apoy at lalagyan naman natin itong asin. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng asin or pwedeng patis ang gamitin ninyo. Tapos dyan, dahil nakukontian pa ako sa sabaw, nilagyan ko pa ng kalahating baso ng tubig. Then, mimix lang ng konti para manuot yung lasa. Pagkatapos nun is pag napapansin mo may mga bula-bulayang ganyan, gaya sa nilaga, pwede mo siyang tanggalin kasi pats yan. Then, kapag natsaga mo nang tanggalin yung mga pats na yun, pwede na nating ilagay itong papaya. By the way, thank you nga pala po sa aming kapitbahay kasi pinitas lang ito ng aking asawa dun sa kapitbahay. Pati sa dahon ng sili at sa dahon ng malunggay. Kaya sabi ko kapag nakapagpatayo kami ng bahay ng asawa ko, magtatanim ako sa paligid ng mga gulay. Para pag kailangan mo, hindi mo na kailangan bumili o pumunta sa palengke. Kita mo yung kaunting dahon ng sili ko, ayaw pang bumitaw. Kaya naman, pag-isipan kong kamayin na lang. And yun na nga, kapag kumukulo na at okay na yung papaya, pwede na nating ilagay ang malunggay at dahon ng sili. Mix lang natin ng konti para manuot yung lasa ng dahon ng sili at malunggay. After a few minutes of waiting, ano pang hinihintay nyo? Kuha na rin kayo ng plato, tara at humikop ng sabaw dahil masarap ito lalo na't ngayong tag-ulan. Pandiman nyo din ng mainit na kanin at maggayat ng kalamansi with patis at sili. Enjoy eating! Ay po. Kami. Kato na ninay. Ba? Ayun na. Lagi yung. Lagi yung. Ano? Okay lang yan. Ay, ay. Oh, siya. Tapos may tambal na. Patis at saka. Ano? Patis at saka. Alam mo sili? Sili. Sili. At kamatis at onion. Ay po. Yummy. Bye. Kain po.